Wala kang kwenta, Zia. Umalis ka na. Marahas na sigaw ni Tadriano habang itinataboy siya sa mismong bahay na ipinundar niya. Sa gitna ng malamig na ulan, amoy mantika at luha si Zia, habang sa loob, nakangisi ang kabit na si Triselda, balot sa mamahaling pabango. Pinulot ni Zia ang kanyang basang notebook. Sapat na ang pagiging martir. Makakabangon kaya siya mula sa putik upang bawiin ang lahat? Wala kang kwenta. Amoy mantika ka na nga. Palamunin pa sa sarili kong pamamahay. Bumagsak ang makapal na bungkos ng mga resibo mula sa palengke sa mismong mukha ni Tirasya. Nagkalat ang mga gusot na papel sa sahig na siya mismo ang nagpakintab. Nanatili siyang nakayuko, ang panginginig ng kanyang mga balikat ay pilit niyang pinipigilan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay hawak niya ang paboritong polo ni Tadrano. Ang karayom ay nakabaon pa sa isang butones na pilit niyang tinatahi. Ang kanyang mga daliri ay puno ng maliliit na hiwa mula sa maghapong paghihiwa ng karne para sa kanyang maliit na pwesto ng lugaw at silog. Lahat ng pagod na yon ay upang may maihain siyang mainit na hapunan sa lalaking nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Nanlilisik ang mga mata at walang bakas ng pagmamahal. Tadriano, lahat ng kinikita ko ay napupunta rito sa bahay natin. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Tuyo ang lalamunan at halos hindi makahinga sa bigat ng nakadagan sa kanyang dibdib. Bago pa man siya makapagpaliwanag, bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Isang masangsang at mamahaling pabango ang mabilis na nagpabura sa amoy ng ginigisang bawang na kumakapit sa buhok ni Zia. Lumabas si Triselda, ang balat ay kasing kinang ng telang seda ng kanyang suot na nightgown. Isang damit na kailanman ay hindi pinangarap bilhin ni Zia para sa sarili dahil mas inuuna niya ang bayarin sa kuryente. Gumuhit ang isang mapang-asar na ngiti sa mga labi ng babae habang lumapit ito at yumakap sa braso ni Tadriano. Babe, masyado ka namang masungit sa kanya. Baka naman kasi talagang walang kakayahan ang asawa mo na mag-isip ng paraan para kumita ng malaki. Pabayaan mo na. Andito naman ako. Malambing na wika ni Triselda, bagamat ang kanyang mga mata ay nanlilibak ng tumitig kay Zia. Para bang may isang malamig na kamay na dumukot sa puso ni Zia. Ang kwartong yon, ang bahay na ito, bawat blok ng semento ay binayaran ng kanyang pawis at dugo. Ngunit ngayon ay tila isa na siyang estranghero sa sarili niyang kaharian. Tama na ang drama. Umalis ka na bago pa sumakit ang ulo ko sa amoy mo, Tiratzia. Ang malamig na tinig na yon ay nagmula sa pintuan ng sala. Pumasok si Doña Tarsila, ang ina ni Tadriano. Suot ang kanyang gintong alahas at nakataas ang kilay. Tiningnan niya si Zia mula ulo hanggang paa na tila ba isang maruming basahan na nakakalat sa daan. Wala kang utang na loob. Pinulot ka lang namin sa gilid ng kalsada nung ulila ka na. Tapos ngayon, ikaw pa ang may ganang mag-inarte at maging pabigat sa anak ko? Umalis ka na dito. Ngayong gabi mismo, walang kaabog-abog na utos ng matanda. Sumikip ang dibdib ni Zia. Nais niyang isigaw na siya ang nagpatayo ng bahay na ito, na siya ang nagbayad ng mga utang ng pamilyang ito noong panahong lugmok sila. Ngunit ang salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Sa matinding tensyon, nasabig ni Tadriano ang maliit na lamesa. Bumagsak ang kwadro ng kanilang larawan sa kasal, nagkadurog-durog ang salamin nito sa maliliit na piraso sa paanan ni Zia. Sa halip na umiyak ng malakas, isang kakatwang reaksyon ang ginawa ni Zia. Kusang gumalaw ang kanyang katawan, dala ng 9 na taong pagiging martir. Lumuhod siya at ginamit ang laylayan ng kanyang lumang duster upang punasan at itabi ang mga basag na salamin. Ang tanging nasa isip niya sa mga sandaling iyon ay baka matapakan ito ni Tadriano at magkasugat ang lalaking paulit-ulit na sumusugat sa kanyang pagkatao. Tiningnan lang siya ni Tadriano na puno ng pandidiri. Inilihis ang paa
at tinalikuran siya ng walang pangingimi. Doon, tuluyang namatay ang pag-asa sa puso ni Zia. Ang pagmamahal na kanyang iningatan ay naging abo. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagpagan ng kanyang tuhod at naglakad patungo sa isang maliit na aparador. Wala siyang kinuha ni isang damit. Ang tanging dinampot niya ay isang kupas na asul na notebook kung saan nakasulat ang bawat sentimong inipon niya para maipundar ang bahay na ito. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib na tila ba ito na lamang ang natitirang piraso ng kanyang dangal. Habang palabas siya ng pinto, nahagip ng kanyang paningin ang telepono ni Triselda na naiwan sa ibabaw ng sofa. Umiilaw ang screen nito dahil sa isang bagong mensahe. Malinaw niyang nabasa ang mga salitang nakasulat. Target secured. Kailan ang bayad? Bago pa man niya maunawaan ang ibig sabihin ng kakaibang mensaheng iyon, mabilis na dinampot ni Triselda ang telepono, nag-iwas ng tingin at ibinulsa ito ng may kahina-hinalang ngiti. Nang humakbang si Zia palabas ng tarangkahan, sinalubong siya ng matinding lamig. Bisperas ng simbang gabi, ngunit walang parol o awiting pamasko ang makakapagbigay ng init sa kanyang naghihingalong kaluluwa. Bumuhos ang malakas na ulan, pilit na hinuhugasan ang malamig na semento, ngunit hindi nito kayang hugasan ang dumi ng pagtataksil na ginawa sa kanya. Naglakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, ang kanyang lumang payong ay nabali na ng malakas na hangin. Wala siyang mapupuntahan, wala siyang kakampi. Habang nakatayo siya sa gilid ng kalsada, isang malaking truck ang humaharurot palapit sa kanyang direksyon. Ang nakakapasong liwanag ng mga ilaw nito ay tumama sa kanyang luhaang mukha. Sa mismong paanan niya ay isang malalim na lubak na puno ng maputik na tubig at ang gulong ng rumaragasang sasakyan ay walang awang sasalpok dito upang ihampas ang maruming tubig sa kanyang buong pagkatao. Kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata sa takot, isang matalim na liwanag mula sa kidlat ang pansamantalang nagbigay linaw sa madilim na kalangitan, nagbabadya ng isang walang hanggang unos. Ang nakakapasong liwanag mula sa mga headlight ng rumaragasang truck ay tila kidlat na bumiyak sa madilim na kalangitan ng Pasko. Ipinikit ni Zia ang kanyang mga mata. Buong pusong tinatanggap ang napipintong paghampas ng maruming tubig mula sa lubak upang tuluyang dungisan ang kanyang pagkatao. Ngunit walang dumapo sa kanyang lamig na balat. Sa halip na putik, isang mainit na presensya ang pumagitna sa kanya at sa panganib. Pagdilat niya, isang malapad na itim na payong ang nakaharang sa kanyang paningin. Sa ilalim nito ay nakatayo si Teresio. Ang puting kamiseta ng lalaki ay tadtad ng putik na iniluluwan ng gulong ng sasakyan, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling kalmado habang nakatingin sa kanya. Wala itong sinabing kahit ano. Dahan-dahan lamang nitong inikot ang payong upang tuluyang silungan ang nanginginig na katawan ni Zia mula sa hagupit ng ulan. Inakay siya ni Teresio patungo sa isang lumang bodega na nagsisilbing paggawaan nito ng mga kasangkapan. Ang paligid ay mayaman. Sa amoy ng pinagtabasang kahoy at barnis, isang payapang halimuyak na kakaiba sa masangsang na pabango ng pagtataksil na iniwan niya sa kanyang sariling tahanan. Tahimik na nagkusa si Teresio. Pinuno nito ang isang maliit na kaldero ng tubig at sinalang sa apoy. Ang mga bula ay unti-unting lumilitaw sa ibabaw ng kumukulong likido. Kumuha ang lalaki ng isang malinis at makapal na tuwalya mula sa isang aparador at inabot ito kay Zia. Walang mga tanong na naghuhusga, walang mga salitang nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ang tahimik na pag-unawa ni Teresio ay isang mainit na yakap sa kanyang naghihingalong espiritu. Binalot ni Zia ang tuwalya sa kanyang balikat, ibinaon ang kanyang mukha sa malambot na tela, at doon, tahimik na pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan sa harap ng mga taong umalipusta sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa isang maliit na salamin,
Napansin niya ang maingat na pagkilos ng lalaki. Naglinis si Teresio ng isang maliit na espasyo sa ibabaw ng mesang kahoy at naglapag ng isang munting sanga ng sampagwita na pinitas nito mula sa labas. Ang banayad na amoy ng bulaklak ay mabilis na nagtaboy sa alikabok sa silid, nagbibigay ng isang pahiwatig na may pag-asa pa sa kabila ng karumihan ng kanyang sinapit. Nang buksan ni Teresio ang isang lumang cabinet upang kumuha ng tasa para sa kape, nahagip ng paningin ni Zia ang isang kahon ng pangunang lunas at ilang balot ng sinulid na panansilyo. Kulay pastel ang mga ito, ang eksaktong kulay at tatak na palagi niyang hinahanap at paboritong gamitin noong nasa high school pa sila. Isang katanungan ang umusbong sa kanyang isipan. Bakit mayroon nito ang isang lalaking ang tanging hawak ay martilyo at pako? Ngunit pinili niyang manahimik. Pinagmamasdan ang malapad at maasahang likod ni Teresio habang nagtitimpla ng kape. Lumipas ang gabi na tila isang mahabang panaginip ng paghihingalo at muling paghinga. Kinaumagahan, sinalubong si Zia ng sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng bintana. Sa labas, abala na si Teresio. Pinagsasama-sama nito ang mga sadyang tinabing piraso ng matitibay na kahoy, maingat na sinusukat at hinuhubog upang maging isang bagong kariton para sa kanyang paninda. Bawat kumpas ng mga braso nito sa pag-aayos ng kahoy ay tila pagbuo muli sa nasirang dangal ni Zia. Umupo si Zia sa gilid ng higaan at binuksan ang kanyang asul na notebook. Ang mga pahina nito ay nanigas na dahil sa pagkatuyo mula sa ulan kagabi. Ang tinta ng kanyang mga listahan ng presyo ng semento, yero at buhangin para sa bahay na inagaw sa kanya ay naghalo-halo at kumalat. Sa paghaplos ng kanyang magaspang na daliri sa mga nanlabong letra, isang panibagong pakiramdam ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Hindi na ito awa sa sarili. Isa itong tahimik ngunit nag-aalab na determinasyon. Ang mga luhang iniluha niya kagabi ay nag-iwan ng puwang para sa isang matibay na pader sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang lumang bag upang maghanap ng barya, umaasang makakabili ng kahit kaunting bigas bilang pasasalamat sa kabutihan ni Teresio. Nang kapkapin niya ang pinakailalim na bulsa ng bag, may nakapa siyang isang nakatuping papel na matagal na niyang naitabi. Hinila niya ito palabas. Ang kanyang paghinga ay pansamantalang huminto. Isa itong opisyal na dokumento mula sa munisipyo, ang pinakabagong resibo ng pagbabayad ng buwis sa lupa na nakapangalan lamang sa iisang tao, Tirazia Monteluna. Walang Velasco, walang pangalan ng lalaking nagtapon sa kanya. Sa pagmamadali ni Tadriano, napalayasin siya at ipagmayabang ang bagong kinakasama sa sarili niyang palasyo. Nakalimutan nitong kumpiskahin ang nag-iisang kapirasong papel na nagpapatunay kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kanilang kinatitirikan. Hawak ng mahigpit ang lukot na dokumento, tumingin si Zia sa direksyon ng kalsada, pabalik sa lugar kung saan siya itinaboy. Sa loob ng bahay na pinundar ng pawis at dugo ni Zia, isang masangsang na amoy ng matapang na pabango ang tuluyang pumalit sa halimuyak ng ginigisang bawang na minsang nagbigay buhay sa kusina. Naglalakad si Triselda sa palibot ng sala. Ang kanyang matutulis na takong ay nag-iiwan ng maliliit na gasgas sa makinis na sahig na araw-araw pinapakintab ni Zia noon. Hinagod ng babae ang pader na may murang pintura. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa labis na pandidiri. Lumapit siya kay Tadriano na nooy nakaupo sa paboritong silya ng kanyang pinalayas na asawa. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak na binili gamit ang natirang pera sa kabinet. Babe, hindi ko talaga masikmura ang taste ng ex mo. Malambing ngunit nakakalasong wika ni Triselda habang isinusandal ang ulo sa balikat ng lalaki. Tingnan mo naman ang mga kurtinang ito, parang basahan. At ang kulay ng tiles, pang-squatter. Kung mahal mo talaga ako, ipaparenovate natin ito. O mas maganda,
Ibenta na lang natin para makabili tayo ng mas malaking bahay sa subdivision. Yung babagay sa status mo bilang isang successful na negosyante. Isang mayabang na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tadrano. Ang mga salitang yon ay tila musika sa kanyang pandinig. Pilit na binubura ang katotohanang wala siyang naiambag ni isang sentimo sa pagpapatayo ng pader na kanilang sinasandalan. Pinalibot niya ang kanyang braso sa baywang ni Triselda. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na ang pagtatapon kay Zia ay isang gantimpala para sa kanyang sarili. Ayon sa kanyang baluktot na pananaw, siya ang biktima ng isang asawang walang ambisyon, isang babaeng amoy kusina na humihila sa kanya pababa. Habang abala si Tadriano sa pagyayabang sa telepono, kausap ang isang kaibigan tungkol sa kanyang bagong trophy wife. Palihim na lumayo si Triselda patungo sa bintana. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagtipa ng mensahe. Sa labas ng tarangkahan, sa ilalim ng anino ng malaking puno ng mangga, isang hindi kilalang lalaki ang tahimik na nakatayo. Ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na figura nito ay ang mapulang baga mula sa sigarilyong unti-unting nauupos sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tiningnan ng lalaki ang kanyang telepono, tumango patungo sa direksyon ni Triselda at naglaho sa dilim. Sa kabilang dako ng bayan, sinalubong ni Zia ang umaga, bitbit ang isang bagong pag-asa na inukit mula sa mga tirang kahoy. Itinutulak niya ang bagong gawang kariton patungo sa palengke. Ang magaspang na hawakan nito ay nagpapaalala sa kanya sa tahimik, ngunit matibay na suporta ni Teresio. Bawat hakbang niya ay may kasamang bigat, hindi lamang dahil sa mga kaldero ng mainit na biko at lugaw, kundi dahil sa mga matatalim na tingin ng mga dating kapitbahay. Ang mga mapanghusgang mata ay sumusunod sa kanyang bawat galaw. Ang kanilang mga labi ay gumagalaw sa pagbuo ng mga maling kwento tungkol sa babaeng hiniwalayan ng asawa. Sumikip ang dibdib ni Zia, isang makapal na nakabikig na nararamdaman ang bumara sa kanyang lalamunan, ngunit mahigpit siyang pumikit at humugot ng malalim na hininga. Pilit niyang nilalabanan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Wala siyang karapatang manghina, lalo na't hawak niya ang resibo ng buwis na nagpapatunay na siya ang tunay na nagmamay-ari ng kanyang ninakaw na buhay. Nang maiayos niya ang kanyang maliit na pwesto sa gilid ng bangketa, isang batang namamalimos ang lumapit, nakatingin sa umuusok na kaldero na may halong gutom at hiya. Walang pag-aalinlangan, sandok ng pinakamasarap at mainit na lugaw ang inihain ni Zia sa isang mangkok at inabot ito sa bata nang walang hinihinging kapalit. Ang matamis at inosenteng ngiti ng musmos habang ninanamnam ang mainit na pagkain ay tila isang malambot na kamay na humaplos sa sugatang puso ni Zia. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay, puno ng kalyo, may mga bakas ng paso mula sa mantika at hindi kailanman nakakita ng mamahaling lotion. Ang mga kamay na ito ang itinanggi at kinadirian ni Tadriano, ngunit ang mga kamay ding ito ang nagpapatayo ng bahay, nagpapabuhay ng nagugutom at patuloy na bumubuhay sa kanya. Isang maliit at dalisay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang patunay na ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa paningin ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngunit ang panandaliang kapayapaang iyon ay mabilis na ninakaw ng isang malaking anino na humarang sa sikat ng araw. Isang pamilyar at mabigat na presensya ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Zia. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Doña Tarsila, balot sa kanyang magagarang alahas na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mukha ng matanda ay nakapinta ng purong puot at pandidiri. Ang mga mata nito ay nanlilisik na tila ba ang presensya ni Zia sa palengke ay isang malaking sumpa sa kanilang marangal na apelyido. Ang malamig at mapanghamak na titig ng kanyang dating biyenan ay tila mga matutulis na karayom na unti-unting ibinabaon sa kanyang balat. Naghihintay na dumugo ang kanyang natitirang dignidad. Ang sikat ng araw ay tila mga nagbabagang karayom
na tumutusok sa balat ni Zia habang nakatayo siya sa harap ng kanyang maliit na kariton. Ang matalim na boses ni Doña Tarsila ay pumunit sa abalang kapaligiran ng palengke, umaagaw sa atensyon ng bawat mamimili at nagtitinda sa paligid. Walang pakundangan nitong itinuro ang mga nakahaing kakanin at lugaw. Ang muka ay nakangiwi sa pandidiri. Walang utang na loob at magnanakaw. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na lumabas sa bibig ng matanda. Iginigiit na ang simpleng recipe ng biko na itinitinda ni Zia ay isang sagradong pamana ng pamilya Velasco na ninakaw ng isang hamak na babaeng pinulot lamang nila sa gilid ng kalsada. Pakiramdam ni Zia ay unti-unting hinihigop ang hangin sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga kamay na kanina lamang ay masiglang nagsasandok ng pagkain ay ngayon ay nanginginig at malamig na parang yelo. Dala ng 9 na taong nakasanayang pagiging sunod-sunuran, isang pagkilos ng pagpapakumbaba ang kusa niyang ginawa. Yumuko si Zia at marahang iniabot ang kanyang nanginginig na kanang kamay upang kunin ang palad ng kanyang dating biyenan para sa pagmamano. Ngunit bago pa man lumapat ang kanyang mga daliri sa balat ng matanda, isang marahas na paghawi ang sumalubong sa kanya. Iwinasiwas ni Doña Tarsila ang kanyang braso ng buong lakas. Tinabig ang kamay ni Zia na tila ba isa itong nakakahawang sakit. Ang likod ng palad ni Zia ay namula sa hapdi, ngunit mas masakit ang pagkadurog ng kanyang natitirang dignidad sa harap ng maraming matang mapanghusga. Sa gitna ng kanyang pagkakayuko, isang pamilyar at masangsang na pabango ang pumalibot sa hangin. Lumapit si Triselda, ang muka ay nagkukunwaring puno ng pag-aalala habang hinahawakan ng braso ng matanda. Sa isang malambing ngunit artipisyal na tono, nakiusap itong pabayaan na lamang ang kawawang babae dahil baka raw wala na talaga itong makain kaya napilitang mangopya ng ititinda. Habang nagsasalita, idinukot ni Triselda ang kanyang mapuputing daliri sa isang mamahaling pitaka. Isang malutong na 1,000 piso ang sadyang binitawan ng kanyang mga kamay, hinayaang maglayag sa hangin hanggang sa tuluyang bumagsak sa basang semento, mismong sa paanan ni Zia. Ang asul na papel ay tila isang nakanganga at nanlilibak na halimaw na sumusubok bilhin ang huling patak ng pagkatao ng asawang pinagtaksilan. Namuo ang maiinit na luha sa gilid ng mga mata ni Zia. Ang lalamunan ay parang sinasakal ng tinik. Hindi malaman kung yuyuko ba upang damputin ang limos o tatakbo palayo sa matinding kahihiyan. Bago pa man siya makapagdesisyon, isang mabigat na sapatos na balot ng alikabok ng tabla ang buong diin na tumapak sa asul na pera. Isang malapad na figura ang pumagitna kay Zia at sa dalawang mapang-aping babae. Nakatayo si Teresio na tila isang matibay na pader. Ang malapad nitong balikat ay tuluyang humarang sa matalim na sikat ng araw at sa malulupit na tingin ni Tarsila. Ang amoy ng sariwang pinagtabasan ng kahoy na nagmumula sa damit ng lalaki ay nagbigay ng isang pamilyar na pakiramdam ng kaligtasan kay Zia. Tiningnan ni Teresio ang magbiyenan ng may kalmadong mga mata na nagkukubli ng matinding babala. Gamit ang isang malamig at mababang boses, magalang ngunit mariin nitong pinaalalahanan ang dalawa na nakakaabala sila sa hanapbuhay ng iba at mas makabubuting lisanin na nila ang lugar. Yumuko si Teresio upang damputin ang nadumihang pera. Hindi niya ito inabot kay Zia. Sa halip kalmado siyang naglakad patungo sa isang maliit na kapilya sa kanto ng palengke at inihulog ang 1,000 piso sa kahon ng donasyon para sa mga ulila. Ang simpleng aksyong yon ay tila isang banayad na haplos sa sugatang puso ni Zia. Pakiramdam niya ay inangat muli ni Teresio ang kanyang korona na pilit ibinabaon sa putik ng iba. Napabuntong hininga ng malalim si Zia. Ang panginginig ng kanyang mga balikat ay unti-unting napawi dahil sa init ng proteksyong hindi niya kailanman naranasan sa kanyang sariling asawa. Nang akmang tatalikod na si Triselda, bit-bit ang inis dahil sa ginawa ni Teresio
Biglang nanigas ang buong katawan nito. Isang lalaking mamimili ang dumaan sa kanyang harapan, bitbit ang mga supot ng gulay. Sa pulso ng lalaking iyon ay nakaguhit ang isang maliit, ngunit detalyadong itim na tattoo ng isang ahas na nakapulupot sa isang punyal. Ang kulay sa mukha ni Triselda ay mabilis na naglaho, napalitan ng isang maputla at nanginginig na takot na tila nakakita ng multo mula sa isang madilim na nakaraan. Walang sabi-sabi, mabilis nitong hinila si Doña Tarsila palayo. Patuloy na lumilingon sa likuran na parang may tinatakasan. Pagsapit ng gabi sa loob ng lumang bodega, tahimik na nakaupo si Zia sa harap ng maliit na bintana, pinagmamasdan ng mga bituin. Ang katahimikan ay biglang binasag ng malakas na pag-ilaw ng screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesang kahoy, kasabay ng panginginig nito na nagpapahiwatig ng isang tawag. Ang pangalan ni Tadriano ang nakapaskil sa maliwanag na screen. Nang sagutin niya ito, walang ni isang salita ng paghingi ng tawad ang lumabas. Sa halip, binagsakan siya nito ng matatalim na banta. Sinisigawan siya nitong huwag nang magpapakita sa palengke dahil nakakahiya raw ang ginagawa niyang pagtitinda ng mumurahing pagkain sa apelyido nito. Ngunit ang huling pangungusap ni Tadriano ang tuluyang nagpabigat sa dibdib ni Zia. Tila isang malaking bato na dumiin sa kanyang kakayahang huminga. Walang pakundangan nitong iniutos na dalhin niya bukas na bukas din ang orihinal na titulo ng bahay dahil kailangan na raw itong maibenta. Na tila ba ang papel na pinagbuhusan ni Zia ng dugo at pawis ay isang simpleng basurang pagmamay-ari na ng iba. Ang malamig na pawis ay patuloy sa pagtulo mula sa noo ni Tadriano habang nakatitig sa mga patong-patong na bayarin sa ibabaw ng mesang salamin. Ang mga papel na yon ay nagsisilbing mapait na paalala ng kanyang papalubog na kalagayan mula nang palayasin niya ang babaeng palihim na sumasalo sa lahat ng kanyang obligasyon. Lumapit si Triselda. Suot ang isang hapit na bestida at balot ng pamilyar na masangsang na pabango. Ipinulupot ng babae ang kanyang mapuputing braso sa leeg ni Tadriano. Ang kanyang mga labi ay halos dumikit na sa tainga ng lalaki. Sa isang boses na kasing tamis ng pulot, ngunit kasing laso ng kamandag, sinimulan niyang isakatuparan ang kanyang tunay na pakay. Babe, hindi na tayo makakahinga sa bahay na ito. Tingnan mo ang mga pader. Parang anumang oras ay guguho na. Kung mahal mo talaga ako, ibebenta mo na ito. Makakapagsimula tayo ng mas magandang negosyo at makakabili tayo ng kondo na babagay sa level natin. Deserve natin ang mas maayos na buhay, hindi ba? Pang-udyok ni Triselda, ang kanyang mga daliri ay marahang humahagod sa dibdib ng lalaki. Ang tinig na yon ay tila isang gayuma na bumaon sa naguguluhang isip ni Tadriano. Dahil sa taas ng kanyang pride at sa pag-aakalang isa siyang magaling na haligi ng tahanan, pilit niyang isiniksik sa kanyang utak na ang pagbebenta ng bahay na ipinundar ni Zia ay ang tanging susi upang mapatunayan niya ang kanyang kakayahan bilang isang lalaki. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nabalot ng isang mapanganib na desisyon. Sa kabilang panig ng bayan, sa loob ng isang maliit na opisina, na amoy lumang papel at kape, mahigpit na nakahawak si Zia sa gilid ng upuang gawa sa kahoy. Sa kanyang tabi ay tahimik na nakaupo si Teresio. Ang presensya nito ay parang isang matibay na puno na nagbibigay ng lilim sa kanyang nag-iinit na isipan. Maingat na pinag-aralan ng abogadong kaibigan ni Teresio ang lukot na resibo ng buwis na dala ni Zia. Nang iangat ng abogado ang kanyang paningin, isang mabigat na katotohanan ang inilapag nito sa kanilang harapan. Zia, malinaw na ikaw ang may-ari ng lupang ito bago pa kayo ikasal. Ngunit may nakarating sa aking balita mula sa munisipyo. Ang asawa mo ay palihim na nag-aayos ng isang Special Power of Attorney o SPA. Gusto niyang palabasin na binibigyan mo siya ng buong karapatan na ibenta ang bahay. Paliwanag ng abogado. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nanlamig ang buong katawan ni Zia.
Ang impormasyong yon ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang natitirang tiwala sa sangkatauhan. Hindi sapat kay Tadriano na itapon siya sa kalye. Nais pa nitong pagnakawan siya ng huling alaala ng kanyang pinaghirapan. Nanginginig ang mga labi ni Zia. Pilit na pinipigil ang pag-apaw ng emosyon. Sa gitna ng kanyang kalituhan, binanggit ng abogado ang isang nakakabahalang detalye. Ang taong gumagawa ng pekeng dokumento para kay Tadriano ay isang kilalang fixer sa kabilang bayan. Isang lalaking may ugnayan daw sa isang matandang karpintero. Bahagyang nagbago ang timpla ng mukha ni Teresio sa narinig. Isang pahiwatig na tila may alam siya sa pangalang binanggit. Ngunit pinili nitong isara ang kanyang bibig. Paglabas nila mula sa gusali ng abogado, isang walang pasabing pagbuhos ng malakas na ulan ang sumalubong sa kanila. Ang kalangitan ay nagdilim. Nagbabadyang basain ang mahahalagang dokumentong kip-kip ni Zia sa kanyang dibdib. Bago pa man dumapo ang malamig na tubig sa kanyang mga balikat, mabilis na hinubad ni Teresio ang kanyang makapal na panlabas na kamiseta. Hindi niya ito ginamit upang protektahan ang sarili. Sa halip, ibinalot niya ito sa mga kamay at dibdib ni Zia, tinatakpan ng lumang asul na notebook at ang katibayan ng kanyang pag-aari. Ang init na nagmumula sa damit ni Teresio ay mabilis na yumakap sa nanginginig na katawan ni Zia. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang mukha ng lalaki na basang-basa ng ulan, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya nang may purong pag-iingat at paggalang. Sa unang pagkakataon matapos ang 9 na taon, naramdaman ni Zia kung paano ituring bilang isang babaeng mahalaga at dapat pinoprotektahan. Samantala, sa loob ng malaking bahay na pilit inaangkin ni Triselda, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagaganap. Si Doña Tarsila ay naglalakad patungo sa kusina upang kumuha ng maiinom. Biglang nanlabo ang kanyang paningin. Isang matinding paninikip ng dibdib ang pumigil sa kanyang paghinga, na tila ba may isang mabigat na kamay na pilit kumikitil sa kanyang buhay. Pilit siyang kumapit sa laylayan ng makapal na kurtina, ngunit tuluyang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na baldosa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at sakit habang pilit na inaabot ang hangin. Mula sa itaas ng hagdan, dahan-dahang bumaba si Triselda bitbit ang isang mamahaling bag, bihis na bihis, at handang makipagkita sa hindi kilalang lalaking nakatayo sa labas ng kanilang tarangkahan kagabi. Nakita niya ang matanda na namimilipit sa lapag. Pilit na bumubuka ang bibig upang humingi ng saklolo. Ngunit sa halip na tumakbo upang tulungan ang ina ng kanyang kasintahan, isang malamig at malademonyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Triselda. Pinagmasdan niya ang naghihirap na matanda nang walang kahit anong bakas ng awa. Inilihis niya ang kanyang mga paa upang hindi matapakan ang nanginginig na kamay ni Doña Tarsila. Walang pag-aalinlangang naglakad ang babae palabas ng pintuan. Ang mabigat na kahoy na pinto ay sumara, humadlang sa huling sinag ng araw, at tuluyang iniwan ng matanda sa bingit ng kamatayan sa loob ng isang malamig at walang pusong palasyo. Sa malamig na baldosa ng malaking bahay, nakahandusay ang naghihingalong katawan ni Doña Tarsila. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pilit na inaabot ng hangin na tila ipinagkakait sa kanyang mga baga. Habang siya ay nag-aagaw buhay sa sariling tahanan, si Tadriano naman ay abala sa pakikipagtagay ng alak sa mga nagpapautang sa isang liblib na kainan. Walang kamalay-malay at walang pakialam sa kalagayan ng sariling ina. Isang nagdaraang kapitbahay na mag-aabot sana ng hiniram na kagamitan ang nakapansin sa bahagyang nakabukas na pinto at sa nakahigang matanda. Dahil hindi nito kilala ang bagong kinakasama ni Tadriano at walang ibang numero na maasahan, isang pangalan lamang ang mabilis nitong naisip. Ang babaeng palaging nag-aasikaso sa pamilyang iyon sa loob ng 9 na taon. Nagliwanag ang screen ng lumang telepono ni Zia sa gitna ng kanyang pagtitinda.
Nang marinig niya ang nag-aalalang at nanginginig na boses ng dating kapitbahay, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Binitawan niya ang sandok, hindi inalintana ang mainit na sabaw na bahagyang tumalsik sa kanyang daliri. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay mabilis niyang nilabanan. Walang pag-aalinlangan at walang puwang ang pagtatanim ng galit sa kanyang puso. Mabilis siyang tumakbo patungo sa paggawa ni Teresio. Sa isang tingin pa lamang sa namumutlang mukha ni Zia, agad na inilabas ng lalaki ang kanyang tricycle. Mabilis ang naging pagtakbo ng kanilang sasakyan sa malubak na kalsada. Nang makarating sila, binuhat ni Teresio ang walang malay na matanda na tila isang magaan na bata, habang si Zia ay nanginginig na sumusunod at inaalalayan ang ulo ng kanyang dating biyenan patungo sa ospital. Sa kabilang banda, dumating si Triselda sa bahay matapos ang ilang oras ng pagliliwaliw. Sinalubong siya ni Tadriano na may bakas ng kalasingan at kalituhan dahil wala ang kanyang ina sa mga silid nito. Gamit ang kanyang malambing at mapanlinlang na boses, nagdahilan si Triselda na galing siya sa malayong butika upang ihanap ng mamahaling bitamina ang matanda. Buong husay nitong itinago ang katotohanang katatapos lamang niyang makipagkita sa lalaking may tattoo ng ahas upang ibigay ang bahagi ng nanakaw niyang pera. Naniwala agad ang bulag na si Tadriano, mahigpit na niyakap ang kasintahan at hindi man lang inisip na lumabas upang hanapin ang inang nasa bingit ng kamatayan. Nagpapasalamat pa na mayroon siyang babaeng napakamaalalahanin. Sa loob ng malamig na kwarto ng paggamutan, tahimik na nakabantay si Zia. Ang mga makina sa paligid ay naglalarawan ng mahinang pagtibok ng puso ng matanda sa pamamagitan ng mga linyang umaakyat at bumababa sa isang maliit na monitor. Tiningnan ni Zia ang kulubot at nanginginig na kamay ng babaeng ilang araw pa lamang ang nakalipas ay humamak sa kanya sa gitna ng palengke at ipinagtabuyan siya sa ulan, dala ng likas na kabutihan na hindi kayang burahin ng anumang pang-aapi. Dahan-dahang inabot ni Zia ang malamig na kamay ng kanyang dating biyenan. Hinawakan niya ito ng mahigpit upang magbigay ng init. Ang kanyang sariling mga luha ay tahimik na pumapatak sa likod ng palad ng matanda. Wala siyang hinihinging kapalit. Hindi siya nagtatanim ng sumpa. Tanging isang taimtim na panalangin na sana ay madugtungan pa ang buhay nito. Lumapit ang isang doktor at nag-abot ng isang nakatuping papel kay Zia. Isa itong resulta ng mga naunang malalimang pagsusuri ni Doña Tarsila bago pa man ito isinugod ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Zia at napahawak siya sa kanyang dibdib nang mabasa niya ang isang lihim na kalagayan ng matanda. Isa itong malubhang kondisyon sa puso na matagal nang alam ni Tadrano, batay sa lagda nito sa ilalim ng isang lumang dokumento. Ngunit pinili niyang itago at hindi ipagamot upang hindi mabawasan ng pondo na ginagamit niya sa mga mamahaling bisyo at luho para kay Triselda. Ang mga desisyon ni Tadriano ay hindi lamang nakaapekto sa buhay ng kanyang asawa, kundi pati na rin unti-unting pinapalakas ang pasakit ng ina. Lumipas ang ilang oras ng matinding pagod at taimtim na panalangin. Unti-unting iminulat ni Doña Tarsila ang kanyang mabibigat na mga mata. Nanghina ang kanyang buong katawan, ngunit ang unang bumungad sa kanyang paningin ay isang umuusok na mangkok ng lugaw sa ibabaw ng maliit na mesa sa kanyang tabi. Nang ibaling niya ang kanyang ulo sa kabilang gawi, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng babaeng nakasubsob sa gilid ng kanyang kama, natutulog dahil sa labis na pagod. Nakabalot sa nanginginig na balikat ni Zia ang isang malaking jacket na amoy pinagtabasang kahoy na ipinahiram ni Teresio, habang ang sariling lumang madjacket ni Zia ay maingat na inilatag sa ibabaw ng mga paa ng matanda upang hindi ito lamigin. Sa sandaling iyon, gumuho ang mataas at matigas na pader ng kayabangan sa puso ni Doña Tarsila. Isang mainit na patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi, nagdadala ng pinakamatinding pagsisisi at sakit
na hindi kailanman kayang bayaran ng kahit anong ginto o alahas. Kinabukasan, ang katahimikan ng silid sa ospital ay binasag ng malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Tadriano na may bakas pa ng alak sa kanyang hininga. Kasunod si Triselda na agad sinimulan ng kanyang pagkukunwari. Bumuhos ang huwad na luha mula sa mga mata ng babae habang nagmamadaling lumapit sa gilid ng kama. Sa isang madramang tinig, sinisi niya ang kanyang sarili sa pag-iwan sa matanda upang bumili ng gamot. Isang kwentong pinaniwalaan ni Tadriano nang walang anumang pagdududa. Sa gilid ng kama, nakapikit ng mariin si Doña Tarsila, kunwari tulog pa rin. Ngunit ang kanyang pandinig ay tila mas tumalas pa kaysa dati. Habang abala si Tadriano sa paghahanap ng tubig, marahan ngunit malinaw niyang narinig ang malamig na bulong ni Triselda na nakadikit sa tenga ng kanyang anak. Tila isang nakakalasong ahas ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng babae. Babe, sana mamatay na ang matanda para makuha na natin ang pera sa pagbenta ng bahay para wala nang sagabal sa future natin. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na punyal na sumaksak sa puso ni Doña Tarsila, hindi lamang dahil sa kasamaan ng babae, kundi dahil sa katotohanang hindi man lang sumalungat o nagalit ang kanyang sariling anak. Sa halip, isang banayad na pagtango lamang ang naging sagot ni Tadriano, na tila ba ang buhay ng sariling ina ay isang maliit na bagay lamang kumpara sa perang kanyang makukuha. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Doña Tarsila. Nayanig ang kanyang buong pagkatao sa katotohanang siya mismo ang nagtakda ng distansya mula sa tunay na pag-aalaga para yakapin ang isang maling desisyon, ang babaeng minsan niyang hindi pinansin dahil sa mga simpleng bagay at kahirapan ay siya palang tanging nagpakita ng tunay na malasakit, habang ang babaeng kanyang ipinagmamalaki dahil sa panlabas na anyo at kayamanang ipinapakita ay siya palang nagtatago ng masalimuot na layunin. Bawat pang-aalipusta, bawat masasakit na salitang binitawan niya kay Zia ay tila mga nagbabagang uling na bumalik upang sunugin ang kanyang konsensya. Sa gitna ng pagdadrama ng dalawa, dahan-dahang iminulat ni Zia ang kanyang mga mata mula sa pagkakasubsob sa gilid ng kama. Nakita niya ang eksena sa kanyang harapan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya kailangang manumbat o magpaliwanag. Tahimik siyang tumayo. Pinulot ang kanyang maliit na bayong at lumakad palabas ng silid nang hindi man lang tinitingnan ang mag-asawang puno ng pagkukunwari. Hindi siya humingi ng pasasalamat. Hindi siya naghahanap ng pagkilala. Ang tanging nais niya ay kapayapaan. Sa labas ng ospital, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, naghihintay si Teresio na may dalang isang supot ng mainit na pandesal. Isang simpleng ngiti lamang mula sa lalaki ang sumalubong sa pagod na kaluluwa ni Zia, sapat na upang pagaanin ang kanyang mabigat na kalooban. Naiwan sa loob ng silid si Doña Tarsila kasama ang dalawang huwad na tao. Nang umalis si Triselda upang kunwari ay magbayad ng bill, naiwan silang dalawa ng kanyang anak. Tiningnan niya si Tadriano, ngunit ang lalaking kanyang pinalaki ay tila isang estranghero na sa kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalala, tanging pagkainip at pagkalkula kung magkano ang kikitain sa pagbebenta ng bahay. Naramdaman ni Doña Tarsila ang bigat ng lumang jacket na iniwan ni Zia sa kanyang mga paa. Dahan-dahan niyang inangat ito at inamoy. Ang pamilyar na amoy ng pinagsamang sibuyas, bawang at usok mula sa uling. Ang amoy ng sakripisyo, ang amoy ng tunay na pamilya na minsan niyang kinasuklaman. Ngayon, ang amoy na yon ang nagsisilbing tanging paalala ng dalisay na pagmamahal na kanyang winasak at ipinagtabuyan. Nang bumalik si Triselda, nagkunwari si Doña Tarsila na natutulog muli. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang isip ay naglalagablab sa isang bagong determinasyon. Kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito. Kailangan niyang protektahan ang huling bagay
na mahalaga sa kanya. Hindi na ang kanyang anak, kundi ang alaala ng pamilyang minsan niyang binuo. Nang magkaroon ng pagkakataon, habang abala ang dalawa sa pag-uusap tungkol sa pera, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero ng isang taong matagal na niyang hindi kinakausap. Isang pribadong investigador na dating naglingkod sa kanyang yumaong asawa. Nang may sumagot sa kabilang linya, isang mahinang bulong ngunit puno ng bigat at kapangyarihan ang lumabas sa kanyang bibig. Gusto kong paimbestigahan ang babaeng kasama ng anak ko. Alamin mo ang lahat, mula sa pinanggalingan niya hanggang sa pinakamaruming bahagi ng kanyang pagkatao. Ilang araw ang lumipas. Ang katahimikan sa loob ng malaking bahay ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Mula nang makalabas sa ospital, isang nakabibinging pananahimik ang ipinairal ni Doña Tercila. Pinapanood niya ang bawat kilos ni Triselda, ang pekeng pag-aalala nito, at ang palihim na paggamit ng telepono. Sa likod ng kanyang mahinahong anyo ay isang nagngangalit na bulkan ng galit at pagsisisi na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumabog. Isang hapon, habang abala si Triselda sa pag-aayos ng kanyang mga kuko, isang mensahe ang dumating sa lumang telepono ng matanda. Naglalaman ito ng mga nakakakilabot na detalye mula sa investigador. Si Triselda pala ay hindi lamang isang simpleng manggagamit. Isa siyang profesional na manloloko na may listahan ng mga biktima. 3 mayayamang lalaki na pawang naubos ang yaman at nabangkarote matapos ibenta ang kani-kanilang ari-arian para sa babaeng ito. Ang bawat pangungusap sa ulat ay tila mga matutulis na pako na lalong nagbaon sa katotohanang siya mismo ang nagtulak sa kanyang anak sa isang bitag na walang kawala. Habang ang katotohanan ay unti-unting nabubunyag sa panig ng matanda, si Tadriano naman ay lalong nalulubog sa kumunoy ng kasinungalingan. Sa ilalim ng matinding panggigipit mula sa mga pinagkakautangan at sa matatamis na salita ni Triselda, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang maliit at madilim na opisina sa kabilang bayan. Sa kanyang harapan ay isang lalaking may makapal na bigote na kilala sa paggawa ng mga pekeng dokumento. Walang anumang pag-aalinlangang iniabot ni Tadriano ang isang litrato ng pirma ni Zia na kinuha niya mula sa kanilang lumang marriage contract. Gamit ang isang pekeng panulat, buong kumpiyansa niyang ginaya ang bawat kurba at linya ng pangalan ng babaeng minsan niyang sinumpaang mamahalin habang buhay. Para sa kanya, isa lamang itong maliit na hakbang upang makuha ang perang nararapat sa kanya. Hindi niya inisip na ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay pagpirma sa sarili niyang sentensya sa kulungan. Sa gitna ng kaguluhan, isang payapang eksena ang nagaganap sa kabilang dako. Sakay ng lumang tricycle ni Teresio, tinatahak nila ni Zia ang daan patungo sa isang kooperatiba upang mag-apply para sa maliit na pautang na gagamitin niyang puhunan. Ang araw ay mainit, ngunit ang banayad na simoy ng hangin ay nagdudulot ng kaginhawaan. Bawat lubak sa kalsada ay nagiging dahilan upang bahagyang gumalaw ang balikat ni Zia na minsay aksidenteng sumasandal sa matigas na likod ni Teresio. Sa bawat sandaling iyon, bahagyang bumabagal ang pagpapatakbo ng lalaki sa kanyang sasakyan, isang tahimik na paraan ng pagpaparamdam na pinahahalagahan niya ang bawat segundo ng kanilang pagsasama. Isang kimingging ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zia, isang namangiting matagal nang hindi nasisilayan mula noong siya ay naging asawa. Walang mga salita ng pag-ibig, walang mga pangako. Tanging isang tahimik na ugnayan na nabubuo sa pagitan ng 2 taong parehong nagmula sa hirap at pagtitiis. Pagkatapos ng matagumpay na pag-aayos ng mga papeles, habang naglalakad pabalik, isang hindi inaasahang katanungan ang binitiwan ni Zia. Teresio, kilala mo ba ang isang matandang karpintero na gumagawa rin ng mga pekeng dokumento? Biglang nanigas ang mga balikat ni Teresio.
Hindi siya lumingon, ngunit sapat na ang kanyang pananahimik upang malaman ni Zia na may tinatago ang lalaki. Sa isang mabigat na boses, inamin ni Teresio na ang tinutukoy ni Zia ay isang malayong kamag-anak ng kanyang ama, isang taong matagal na nilang itinakwil dahil sa mga ilegal na gawain nito. Sa sandaling iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Zia, isang pahiwatig na ang laban na kanyang haharapin ay mas komplikado pa kaysa sa kanyang inaakala. Pagsapit ng dilim, bumalik si Zia sa bodega. Pagod ang kanyang katawan, ngunit puno ng pag-asa ang kanyang puso. Subalit ang pag-asang iyon ay biglang napalitan ng pagkabigla. Sa labas ng tarangkahan ng paggawaan ni Teresio, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakatayo ang isang pamilyar na figura. Ang buhok nito ay mas pumuti na. Ang mga balikat ay tila mas bumagsak. At ang dating kayabangan sa kanyang tindig ay napalitan ng isang mabigat na aura ng pagsisisi. Nakatayo roon si Doña Tarsila, hindi upang manumbat o mangalipusta. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang matagal nang naipon. Nang makita niya si Zia, ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nanghina. Sa harap ng babaeng minsan niyang hinamak at itinuring na basura, ang matapang at palalong si Doña Tarsila ay marahang lumuhod. Ang kanyang noo ay halos sumayad na sa maalikabok na lupa. Ang imahe ng isang matapobreng matanda na nakaluhod sa alikabok ay isang bagay na hindi kailanman inakala ni Zia na masasaksihan. Ang bigat ng tanawin ay tila isang malaking bato na pumigil sa kanyang paghinga. Mabilis siyang lumapit at pilit na itinayo ang nanginginig na katawan ni Doña Tarsila. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pag-aalala para sa babaeng minsang nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa pagitan ng mga hikbi at basag na pananalita, isinalaysay ng matanda ang lahat. Inamin niya ang kanyang pagkabulag, ang kanyang kasakiman, at ang pagwawalang bahala sa tunay na halaga ni Zia. Isiniwalat niya ang madilim na nakaraan ni Triselda, ang lihim na pakikipag-ugnayan nito sa isang lalaking may tattoo at ang malagim na planong ibenta ang bahay upang tuluyang makatakas dala ang pera. Habang nakikinig, isang matinding digmaan ang nagaganap sa kalooban ni Zia. Ang isang bahagi niya ay nais tumalikod, iwan ang mag-inang nagdulot ng kanyang pagkasira at hayaan silang malunod sa sarili nilang kasalanan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging hinubog ng 9 na taong pag-aalaga at pagmamahal, ay hindi kayang talikuran ang babaeng nakikita niyang nagdurusa sa kanyang harapan. Higit sa lahat, ang bahay na yon ay hindi lamang isang gusali. Ito ang simbolo ng kanyang bawat puyat, bawat sakripisyo, at bawat patak ng pawis. Hindi niya hahayaang ang sagradong lugar na yon ay mapasakamay ng isang manloloko. Huminga siya ng malalim at tumango. Isang tahimik na pagsang-ayon na sila ay magtutulungan, hindi para sa pamilyang matagal ng wasak, kundi para sa hustisya. Kinaumagahan, sa loob ng maliit na opisina ng abogado, isang plano ang kanilang binuo. Si Teresio ay tahimik na nakikinig sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay hindi nawawala sa bawat galaw ni Zia. Si Doña Tarsila naman, bagamat mahina pa, ay matatag na nakaupo, handang gawin ang lahat upang itama ang kanyang pagkakamali. Ayon sa abogado, ang pinakamabigat na kaso laban kay Tadriano ay ang pamimeke ng pirma sa isang pampublikong dokumento. Upang mapatibay ang ebidensya, kailangan nilang hayaan si Tadriano na ituloy ang transaksyon. Kailangan nilang isagawa ang plano sa mismong akto ng pagpirma sa kontrata sa harap ng notaryo publiko. Isang mapanganib na sugal, ngunit ito ang tanging paraan upang masigurong hindi na makakatakas ang mga may sala. Habang nag-uusap, bahagyang napatingin si Teresio sa labas ng bintana. Mula sa kanyang kinatatayuan ay tanaw niya ang isang pamilyar na coffee shop sa kabilang kalsada. Doon, nakaupo si Triselda kasama ang isang lalaking mayaman ng itsura. Ang kamay nito
ay nakahawak sa hita ng babae habang masaya silang nagbibilang ng isang makapal na pligo ng pera. Mabilis na nag-init ang ulo ni Teresio. Palihim siyang lumabas ng opisina at nagtago sa isang sulok. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagtipa ng isang numero. Isang boses na puno ng kapangyarihan at awtoridad ang lumabas sa kanyang bibig. Isang tono na malayong-malayo sa isang simpleng karpintero. Alamin ninyo ang lahat tungkol sa lalaking kasama ni Triselda sa Blue Cup Cafe ngayon. I-trace ninyo ang lahat ng bank accounts niya. Now, sa loob ng malaking bahay, isang masayang awitin ang maririnig mula sa sala. Naghahanda si Triselda para sa kanyang nalalapit na tagumpay. Palihim niyang inilalagay ang kanyang mga mamahaling damit at alahas sa isang malaking maleta na nakatago sa ilalim ng kama. Ang kanyang isip ay lumilipad na patungo sa isang tropikal na isla kung saan magpapakasasa siya sa perang makukuha mula sa pagbebenta ng bahay, malayo sa mga problemang iiwan niya kay Tadriano. Wala siyang kamalay-malay na sa bawat pagtiklop niya ng damit, isang mas malaking bitag ang inihahanda para sa kanya. Pagsapit ng gabi, dinalaw ni Zia si Doña Tarsila sa isang maliit na apartment na pansamantalang tinutuluyan nito upang makalayo sa bahay. Dala niya ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo, ang paborito ng matanda. Tahimik silang kumain. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, inabot ni Doña Tarsila ang kanyang nanginginig na kamay. Nag-aalangan siyang hawakan ang kamay ni Zia, na tila ba nahihiya sa mga kalyo at sugat na dulot ng kanyang pagpapabaya. Ngunit sa halip na umiwas, si Zia ang kusang humawak sa kulubot na palad ng matanda. Isang mahigpit na pagpisil, hindi mainit, ngunit puno ng isang malamig na pangunawa at pagpapatawad na mas malalim pa kaysa sa anumang yakap. Isang kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawang babaeng sinaktan ng iisang lalaki. Isang alyansang huhubog sa kanilang kinabukasan. Ang araw ng transaksyon ay dumating. Ang hangin ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Sa loob ng isang bagong sasakyan na inarkila ni Tadriano gamit ang perang inutang, isang mayabang na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi, si Triselda ay nakasuot ng isang puting bestida na tila ba isa siyang inosenteng nobya na papunta sa kanyang kasal. Habang papalapit sila sa gusali ng opisina ng abogado, hindi nila napansin ang isang lumang tricycle na nakaparada sa di kalayuan. Lula ng dalawang babae na handa nang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanila. Ang salaming pinto ng opisina ng notoryo ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, naghihintay na maging saksi sa huling kabanata ng kanilang mga kasinungalingan. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng opisina ng notoryo ay tila mga yelong humahaplos sa balat ni Tadriano, ngunit hindi nito kayang palamigin ang nag-aalab na kasakiman sa kanyang dibdib. Mayabang siyang umupo sa harap ng malaking lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik habang tinititigan ang isang itim na maleta na nakapatong sa sahig. Puno ng perang mag-aangat sa kanya mula sa kumunoy ng utang. Sa kanyang tabi, si Triselda ay abala sa pagpapanggap bilang isang mapagmahal na asawa. Panay ang alok ng tubig at pamaypay sa lalaking malapit ng maging susi sa kanyang matamis na pagtakas. Sa kabilang panig ng lamesa ay nakaupo ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng itim na salamin, ang sinasabing bibili ng bahay. Tahimik lamang itong nakamasid, hindi matinag ang ekspresyon. Ipinatong ng abogado ni Tadriano ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Sa pinakaunang pahina nito ay ang Special Power of Attorney kung saan nakapirma ang pangalang Tiracia M. Velasco sa isang pamilyar, ngunit halatang pinekeng sulat kamay. Ang notoryo, isang matandang lalaki na may makapal na salamin sa mata, ay paulit-ulit na itinanong kay Tadriano kung tunay bang may pahintulot ng kanyang asawa ang transaksyong ito. Bawat tanong ay sinasagot ni Tadriano ng isang malakas at mayabang na pagtango. Buong kumpiyansang
Ang babaeng minsan niyang hinamak dahil sa kawalan ng pinag-aralan ay walang kaalam-alam sa mga batas na kanyang nilalabag. Sa bawat pagsisinungaling ni Tadriano, isang halos hindi mapansing na ngiti ang gumuguhit sa mga labi ng lalaking bumibili ng bahay. Sa labas ng gusali, sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa kabilang kalsada, mahigpit na magkahawak ang mga kamay ni Nazia at Doña Tarsila. Ang lamig ng kamay ng matanda ay gumagapang sa balat ni Zia, isang pisikal na manifestasyon ng kanilang parehong takot at determinasyon. Sa kanilang tabi, si Teresio ay tahimik na nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Nagbibigay ng mga huling instruksyon. Pagkatapos ng tawag, maranyang tinapik ang balikat ni Zia. Ang init mula sa kanyang palad ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na tapang sa puso ng babae. Tiningnan niya si Zia ng may malalim na paghanga at sinabing, "Oras na para bawiin mo ang korona mo." Sa loob ng opisina, kinuha ni Tadriano ang isang mamahaling pluma. Ang gintong dulo nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, handa ng gumuhit ng huling linya na maglalagay ng milyon-milyong piso sa kanyang mga kamay. Inilapit niya ang dulo ng panulat sa papel. Ang kanyang puso ay kumakabog sa matinding pananabik. Ngunit bago pa man dumampi ang itim na tinta sa kontrata, isang mahinahon ngunit matatag na tinig ang pumunit sa katahimikan ng silid. "Huwag mong dungisan ang pangalan ko." Lahat ng mata ay napalingon sa direksyon ng pintuan. Ang mabigat na salaming pinto ay marahang bumukas, nagbibigay daan sa isang babaeng nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na hindi pa kailanman nakita ni Tadriano. Nakatayo roon si Zia, hindi bilang isang talunang babae na umiiyak sa gitna ng ulan, kundi bilang isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang ngiti sa mga labi ni Tadriano ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang maputlang ekspresyon ng pagkabigla at takot. Ang pluma ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay, gumulong sa ibabaw ng mesa, at huminto sa mismong tapat ng pekeng pirma na kanyang nilikha. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nanigas, naging isang makapal at mabigat na yelo na pumigil sa paghinga ng lahat. Ang mukha ni Tadriano ay nagmistulang isang puting papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Puno ng galit, mabilis siyang tumayo. Ang kanyang upuan ay gumawa ng isang matinis na tunog sa pagkaskas nito sa makintab na sahig. Itinuro niya ang nanginginig na daliri kay Zia. Ang kanyang boses ay naging isang sigaw na puno ng pagbabanta at pagkukunwari. "Anong ginagawa mo dito, Zia? Huwag kang gumawa ng eksena. Umalis ka." Bago pa man makalapit si Tadriano, si Triselda naman ang nagsimula ng kanyang sariling palabas. Mabilis na namuo ang mga pekeng luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay nanginginig na tila isang kawawang biktima. "Zia, please, wag mo namang sirain ang kaligayahan namin. Nakikiusap ako sa'yo, hayaan mo na kami." Anya sa isang basag na tinig, umaasang makukuha niya ang simpatya ng lahat. Ngunit hindi na matinag si Zia. Ang babaeng minsan ay yumuyuko sa bawat sigaw ay wala na. Kalmado siyang naglakad patungo sa mesa. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat at dignidad. Hindi niya pinansin ang dalawa. Sa halip, maranyang inilapag sa ibabaw ng makintab na kahoy ang isang bungkos ng mga luma at kupas na dokumento. Ang mga papel na yon ay hindi kumikinang na parang ginto, ngunit ang halaga ng mga ito ay higit pa sa anumang kayamanan. Isang malakas at malinaw na ingay ang nilikha ng pagbagsak ng mga ebidensya sa ibabaw ng mesa, sapat na upang basagin ang pekeng katahimikan. Sumunod sa kanya ang kanyang abogado, isang matangkad na lalaki na may seryosong mukha.
Isa-isa nitong inilahad ang mga dokumento. Ang orihinal na titulo ng lupa na nakapangalan lamang kay Tiracia Monteluna bago pa man sila ikasal. Ang mga resibo ng bawat sako ng semento, bawat piraso ng yero, at bawat bayad sa mga trabahador, lahat ay may pirma at pangalan ni Zia. At ang pinakamatibay na sandata, isang opisyal na dokumento mula sa korte, isang freeze order na nagbabawal sa anumang transaksyon na may kinalaman sa nasabing ari-arian. Ang special power of attorney na ito ay peke. Deklara ng abogado sa isang malakas at malinaw na boses na umaling-awngaw sa buong silid. At dahil sa tangkang pagbebenta ng ari-arian na hindi mo pag-aari gamit ang isang pinekeng dokumento, si Mr. Velasco ay nahaharap sa kasong estafa through falsification of public document. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Tadriano. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang batok. Tiningnan niya si Triselda, umaasang makakahanap ng suporta, ngunit ang babae ay tila mas nagulat pa sa kanya. Ang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Sa gitna ng kaguluhan, ang lalaking bibilisanan ng bahay ay marahang tumayo. Tinanggal nito ang kanyang itim na salamin at isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa pagkakataong ito, Ginoong Velasco, kanselado na ang ating usapan. Aniya sa isang kalmadong boses. Napagtanto ni Tadriano na ang lalaking ito ay hindi isang simpleng mamimili. Isa itong kasabwat. Dahil sa matinding galit at kahihiyan na wala sa sarili si Tadriano, buong lakas siyang sumugod patungo kay Zia. Ang kanyang kamay ay nakakuyom at handang manakit. Ngunit bago pa man niya maabot ang dating asawa, isang malapad at matigas na katawan ang humarang sa kanyang daraanan. Si Teresio. Hindi ito nagsalita. Hindi ito gumalaw ng marahas. Isang hakbang lamang pasulong at isang matalim na titig mula sa kanyang mga mata ang sapat na upang mapaatras ang duwag na si Tadriano. Ang lakas na ipinapakita lamang ni Tadriano sa isang babae ay biglang naglaho sa harap ng isang tunay na lalaki. Kasabay ng pag-atras ni Tadriano, bumukas muli ang pinto ng opisina. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga kamay ay nakahawak sa kanilang mga baywang. Ang kanilang pagdating ay tila isang hudyat na tapos na ang laro. Sa gitna ng matinding tensyon at papalapit na kapahamakan, isang panibagong tunog ang umalingawngaw sa silid. Hindi ito sigaw o pagbagsak ng gamit. Isa itong mabagal, tiyak, at makapangyarihang pagpadyak ng isang pares ng sapatos na may mataas na takong papalapit mula sa pasilyo. Ang bawat padyak ay tila isang martilyo ng hustisya na unti-unting kumakatok sa pintuan ng impyerno para sa dalawang nagkasala. Paparating si Doña Tarsila. Ang bawat pagpadyak ng takong ni Doña Tarsila sa makintab na sahig ay tila isang hatol na unti-unting lumalapit. Pumasok siya sa silid na may tindig ng isang reynang nasugatan ngunit hindi sumusuko. Ang kanyang mga mata na minsay puno ng paghamak kay Zia ay ngayon ay nag-aalab sa purong galit na nakatuon sa 2 taong sumira sa kanyang pamilya. Hindi siya nagsalita. Sa halip, lumapit siya sa mesa at inilapag ang isang folder na puno ng mga litrato. Ang mga larawan ay ikinalat niya sa ibabaw ng pekeng kontrata. Isa-isang inilalantad ang madilim na sikreto ni Triselda. Mga litrato ng babae kasama ang kanyang mga dating biktima. Mga lalaking ngayoy gusgusin at lugmok na sa kahirapan matapos maloko. Namilog ang mga mata ni Triselda. Ang kanyang mukha ay nabalot ng hindi maipintang takot. Sinubukan niyang magdahilan, ngunit bago pa man may lumabas na salita sa kanyang bibig, isang malakas na sampal mula kay Doña Tarsila ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang ingay ng pagtama ng palad sa balat ay umalingawngaw sa buong silid. Mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Hindi pa nakontento,
Walang habag na hinablot ng matanda ang mamahaling kwintas sa leeg ni Triselda at binaklas ang peking relos sa pulso nito. Mga alahas na binili gamit ang perang dapat sanay gamot ko. Sigaw ng matanda. Ang boses ay basag sa pinaghalong galit at sakit. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang nag-aapoy na tingin sa sariling anak. Isang mas matunog at mas mabigat na sampal ang iginawad niya kay Tadriano. At ikaw, konsentidor, walang kwentang anak. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang lahat ng kasinungalingan. Napagtanto ni Triselda na tapos na ang laro. Wala nang perang makukuha. Wala nang malulokong tao. Mabilis na nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang maamong tupa ay naging isang mabangis na lobo. Tiningnan niya si Tadriano nang may sukdulang pandidiri. Wala kang silbi. Isa kang talunan. Kung alam ko lang na ganito ka kahirap, hindi na sana ako nagsayang ng panahon sa'yo. Sigaw niya. Walang pakundangang itinulak niya ang tuliro at nang hihinang si Tadriano, ang lalaki ay natumba. Ang kanyang likod ay sumalpok sa gilid ng mesa. Nag-iwan ng isang nakakabinging kalabog ng katawan na bumagsak sa sahig. Mabilis na tumakbo si Triselda palabas ng silid. Iniwan ang lalaking kanyang sinira. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga pulis. Mabilis nilang nilapitan si Tadriano at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang malamig na metal ng posas na dumampi sa kanyang balat ay tila isang nakapapasong bakal na gumising sa kanya mula sa mahabang pagkabulag. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang ina ay nakatayo na, tila isang estatwa, walang emosyon. Si Teresio ay nakatayo sa likod ni Zia, isang matibay na haligi ng proteksyon. At si Zia, nakatitig ito sa kanya, hindi na may pagmamahal o awa, kundi may isang malamig at malayong tingin na tila ba isa na lamang siyang estranghero. Sa labas ng gusali, sa parking lot, akmang sasakay na si Triselda sa isang taxi nang bigla siyang harangin ng dalawang malalaking lalaki. Ang isa sa kanila ay ang lalaking may tattoo ng ahas sa pulso. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Hinawakan nila ang magkabilang braso ng babae at kinaladkad siya patungo sa isang itim na van na walang plaka. Ang kanyang mga sigaw ng paghingi ng tulong ay nilamon ng ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Ang kanyang kapalaran ay tuluyan ng nailagay sa mga kamay ng mga taong mas masahol pa sa batas. Sa loob ng opisina, ang katahimikan ay nabasag ng isang nakakaawang pag-iyak. Nakaluhod na ngayon si Tadriano sa sahig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pinaghalong luha at pawis. Gumapang siya palapit kay Zia. Ang kanyang mga kamay na nakaposas ay pilit na inaabot ang laylayan ng bestida ng babae. Zia, patawarin mo ako. Maawa ka. Pakiusap. Bawiin mo ang demanda. Alang-alang sa 9 na taon nating pagsasama. Zia, mahal pa rin kita. Ang kanyang mga salita ay tila isang basag na plaka. Paulit-ulit at walang kahulugan. Ang lalaking minsan ay naghari-harian na parang isang Diyos ay ngayoy isang hamak na uod na gumagapang sa lupa. Nagmamakaawa para sa isang kaligtasang hindi na niya kailanman makakamit. Ang mga hikbi ni Tadriano ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Isang desperadong tunog na nagmumula sa isang taong tuluyan nang nawalan ng lahat. Ang kanyang mga daliri, bagamat nakaposas, ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng puting bestida ni Zia, na tila ba ito na lamang ang huling hibla ng pag-asa na kanyang makakapitan. Tiningnan siya ni Zia mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na anumang emosyon. Ang babaeng minsan ay handang saluhin ang lahat ng sakit para sa kanya ay tila isa na lamang malamig na estatwa. Marahan siyang yumuko. Hindi upang tulungan itong tumayo, kundi upang isa-isang tanggalin ang mga daliri nito sa kanyang damit. Ang bawat pag-alis niya ng daliri ay tila isang simbolikong pagputol sa huling hibla ng kanilang 9 na taong ugnayan. Nang tuluyan ng makawala,
Tumayo si Zia ng tuwid. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tadriano, mga matang puno ng luha at pekeng pagsisisi. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, kasabay ng mga huling salitang kanyang sasabihin sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang 9 na taon ay binayaran ko na ng luha, Tadriano. Bawat sentimo ng utang na loob na isinusumbat ninyo sa akin ay matagal ko nang nabayaran. Wala na akong utang sa'yo. Ang kanyang boses ay kalmado, walang pait, walang galit. Ito ay ang boses ng isang taong tuluyan ng nakalaya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Tadriano sa katotohanan. Binitiwan niya ang bestida ni Zia, ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa sahig. Doon, sa harap ng lahat, tuluyan siyang napahagulhol, hindi na dahil sa pagmamahal o pagsisisi, kundi dahil sa matinding awa sa kanyang sarili. Itinayo siya ng mga pulis at inilabas ng silid. Habang naglalakad, napatingin siya sa kanyang ina. Nakatayo si Doña Tarsila malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang matanda ay hindi lumingon, hindi nagpaalam. Pinili nitong tingnan ang papalubog na araw sa labas. Pinili ang liwanag ng katotohanan kaysa sa madilim na anino ng kanyang sariling anak. Nang mawala na ang mga pulis, naiwan sa silid ang 4 na tao. Lumapit si Doña Tarsila kay Zia. Ang kanyang muka ay puno ng hiya at pagsisisi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Tumango lamang si Zia, isang tango na nagsasabing, sapat na. Naiintindihan na niya, walang yakap, walang iyakan. Marahang lumakad ang matanda palabas ng silid, bitbit ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa kanyang pag-alis, ipinaabot niya sa abogado ang mga dokumento ng isang maliit na bahay sa probinsya. Isang lugar kung saan niya haharapin ang kanyang katandaan ng mag-isa bilang parusa sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot at ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang panunumbalik ng nakaraan. Sa wakas, naiwan sa silid sina Zia at Teresio. Ang mabigat na tensyon ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Walang nagsalita. Lumapit si Teresio sa bintana at binuksan ito ng maluwag. Ang sariwang hangin mula sa labas ay pumasok. Tinatangay ang lahat ng bigat at sakit na naiwan sa loob. Napansin ni Zia na wala na ang lalaking bumibili sana ng bahay. Nasaan na kaya ito? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresio na tila ba nabasa niya ang iniisip ng dalaga. Umuwi na. Marami pa siyang kailangang bilhin na pekeng bahay, biro nito. Isang mahinang pagngiti ang namutawi sa mga labi ni Zia, ang una sa loob ng napakatagal na panahon. Ang nangiting iyon ay tila isang sinag ng araw na sumilip mula sa likod ng madilim na ulap. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad palabas ng opisina. Paglabas niya sa gusali, sinalubong siya ng ginintuang sinag ng papalubog na araw. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinahayaang haplusin ng init ang kanyang balat. Pakiramdam niya ay ngayon lamang siya muling nakakita ng liwanag. Nakalaya na siya. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong kalayaan, isang katanungan ang umusbong sa kanyang isipan. Kasabay ng paglisan ng mga taong nanakit sa kanya, kasama ring naglaho ang lalaking palaging nasa kanyang tabi upang protektahan siya. Lumingon siya sa kanyang likuran, umaasang makikita si Teresio, ngunit tanging ang mahabang anino na lamang ng gusali ang kanyang natanaw. Nag-iisa na naman siya. Buong tapang na naglakad si Zia pabalik sa bahay na minsan niyang itinuring na tahanan at naging kulungan. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng mga alaala ng sakit at pagtataksil. Pagdating niya sa tarangkahan, huminga siya ng malalim at marahang itinulak ang mabigat na pintuan. Bumungad sa kanya ang isang malamig at madilim na sala. Walang laman at walang buhay. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang mahina at ritmikong pagpukpok ng martilyo nagmumula sa direksyon ng kusina. Dahan-dahan siyang naglakad palapit.
ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis ang pagtibok. Sa pagitan ng siwang ng pinto ng kusina, isang anino ng isang lalaki ang kanyang natanaw, abala sa pag-aayos ng nasirang pinto ng kabinet. Ang bawat hampas ng martilyo ni Teresio sa mga sirang kahoy ng kabinet ay tila isang ritmikong tibok ng puso na muling nagbibigay buhay sa nananahimik na bahay. Nakatayo lamang si Zia sa may pintuan ng kusina, pinagmamasdan ng pawisang likod ng lalaki habang maingat nitong inaayos ang mga pinsalang iniwan ng nagdaang bagyo sa kanyang buhay. Hindi lamang pinto ng kabinet ang kinukumpuni ni Teresio, kundi ang bawat sulok ng tahanang ito na minsan ay nabahira ng puot at pagtataksil. Nang mapansin ni Teresio ang presensya ni Zia, tumigil ito sa paggawa at pinunasan ng noo gamit ang kanyang braso. Tumingin siya sa mga mata ng babae nang may purong katapatan at sinabing nais niyang simulan ni Zia ang kanyang bagong buhay nang wala ni isang gasgas o sira sa kanyang paligid. Hindi hinayaan ni Zia na manatiling isang alaala ng pait ang kanyang tahanan. Sa tulong ni Teresio at ng kanyang mga naipon mula sa pagtitinda sa palengke, unti-unti niyang binago ang anyo ng bahay. Ang madilim at malungkot na sala ay naging isang maliwanag at maaliwalas na kainan. Sa tapat ng kanilang tarangkahan, isang bagong karatula ang nakasabit. Gawa sa pinakinis na tabla na may nakaukit na mga titik na Zia's Kitchen. Hindi na ito ang bahay ng mga Velasco na puno ng pang-aapi, kundi isang kanlungan ng masasarap na pagkain at bagong simula. Ang Zia's Kitchen ay hindi lamang naging tanyag dahil sa mainit na lugaw at espesyal na biko. Naging takbuhan din ito ng mga kababaihan sa kanilang bayan na dumaranas ng kaparehong pait na sinapit ni Zia. Tinuruan niya sila hindi lamang ng mga lihim na resipe sa pagluluto, kundi pati na rin ang sining ng pagtayo sa sariling mga paa. Sa loob ng kusinang yon, ang tunog ng paghihiwa ng mga rekado at ang halimuyak ng kumukulong gata ay humahalo sa mga kwento ng pag-asa at tawanan ng mga babaeng unti-unti ring naghihilom ang mga sugat. Ang mga kamay ni Zia na minsan ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag na humahawak sa sandok. Nagbibigay ng sustansya hindi lamang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa ng kanyang mga kasama. Isang hapon, habang nagliligpit si Zia ng mga kagamitan, isang sulat ang iniabot sa kanya ng kartero. Galing ito sa loob ng kulungan, mula kay Tadriano. Sa pamamagitan ng mga duling na letra, humihingi ang lalaki ng tawad, nagsusumamo na bisitahin siya at nangangakong magbabago kapag nakalabas na. Hawak ang papel, lumapit si Zia sa kanyang kalan kung saan may nagniningas pang apoy. Walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang inilapit ang sulat sa dila ng apoy. Pinanood niya kung paano kulutin ng init ang papel. Unti-unting nilalamon ang bawat salita ng kasinungalingan hanggang sa maging itim na abo na lamang ang lahat. Walang puot sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa lalaking iyon ay tuluyan na ring natupok. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang negosyo at ang katahimikang tinatamasa, may isang bahagi ng puso ni Zia na nananatiling naghihintay. Ang kanyang ugnayan kay Teresio ay nanatiling banayad at puno ng paggalang, isang pag-ibig na hindi kailangang madaliin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tila may hangganan. Isang hapon, dumating si Teresio sa kanyang kainan na hindi suot ang kanyang karaniwang uniforme sa paggawa. May bitbit siyang isang malaking maleta at ang kanyang mga mata ay kababakasan ng isang mabigat na desisyon. Ipinaliwanag ni Teresio na nakatanggap siya ng isang malaking proyekto sa Maynila. Isang pagkakataong hindi niya maaaring tanggihan para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Nakatayo sila sa ilalim ng dapit hapon. Ang hangin ay nagdadala ng malamig na simoy na tila nagbabadya ng pamamaalam. Tiningnan ni Teresio ang bawat sulok ng Zia's Kitchen, ang bawat kahoy na kanyang kinumpuni, bago muling ibinaling ang tingin sa babaeng lihim niyang minamahal. Isang matagal na katahimikan
ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi-sabi. Sa paghakbang ni Teresio palayo bitbit ang kanyang maleta, naiwan si Zia na nakatayo sa harap ng kanyang pinaghirapang tagumpay. Bitbit ang isang tanong na muling nagpabigat sa kanyang dibdib. Handa na ba siyang muling mag-isa? O ang kalayaang kanyang nakuha ay magiging isang malungkot na bilangguan kung wala ang lalaking naging tanging sandigan niya? Sa gitna ng unos, ang dapit hapon ay nagpintura ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Isang marikit, ngunit malungkot na tanawin na tila ba nakikidalamhati sa namumuong pamamaalam. Nakatayo si Teresio sa tapat ng tarangkahan ng Zia's kitchen. Ang kanyang malaking maleta ay nakalapag sa maalikabok na lupa. Ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila ni Zia ay mas matindi pa kaysa sa anumang ingay ng palengke. Tiningnan ng lalaki ang bawat sulok ng bahay na kanyang pinaghirapang kumpunihin, mula sa mga bintanang hindi na umaalingaw sa ingay hanggang sa pintong maayos na sumasara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at tamis, isang pagkilala na ang kanyang misyon sa buhay ni Zia ay tila tapos na. "Zia, malaya ka na ngayon." Mahinahon at medyo basag ang tinig ni Teresio habang hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng babae. "Ayokong maging panibagong tanikala sa'yo. Hindi kita tinulungan para magkaroon ka ng utang na loob sa akin. You deserve to be truly independent, to live your life without any obligation to anyone, lalo na sa akin." Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpabilis sa pagtibok ng puso ni Zia. Pinanood niya ang pag-angat ni Teresio sa kanyang maleta. Ang bawat paggalaw nito ay tila isang mabagal na pagbilang ng mga huling sandali ng kanilang pagsasama. Sa bawat hakbang ng lalaki palayo, ang anino nito ay humahaba sa semento. Tila ba unti-unti ring hinihila ang isang bahagi ng kaluluwa ni Zia. Sa loob ng 9 na taon, ang kanyang buhay ay puno ng mga taong kumuha, nagnakaw at gumamit sa kanya. Ngunit sa harap ng lalaking ito na nagbigay ng walang hinihinging kapalit, ngayon lamang niya napagtanto na ang kalayaang kanyang hinahangad ay hindi nangangahulugang pag-iisa. Nang ang figura ni Teresio ay halos lamunin na ng papalubog na araw sa dulo ng kalsada, isang hindi mapigilang puwersa ang nagtulak kay Zia. Tumakbo siya. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humahakbang sa kalsada. Ang kanyang paghinga ay naging malalim at gipit. Hindi siya tumatakbo dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang bagong tuklas na tapang. Ang tapang na pumili para sa sarili. Huminto siya ilang hakbang mula sa likuran ni Teresio. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Sino ang mag-aayos ng pinto ko kapag nasira ulit? Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. "Teresio, hindi ko kailangan ng tagapagligtas, pero gusto ko ng kasama. Sino ang magpapaalala sa akin na uminom ng kape bago lumamig kung wala ka na?" Dahan-dahang lumingon si Teresio. Ang kanyang mukha ay nabahira ng matinding pagkagulat na unti-unting napalitan ng isang rurok ng kaligayahan. Binitiwan niya ang maleta, hinayaan itong tumumba sa lupa nang walang pag-aalinlangan. Humakbang siya palapit kay Zia hanggang sa maramdaman nila ang init ng bawat isa. Hindi niya ito niyakap ng marahas. Sa halip, marahan niyang inabot ang kamay ni Zia. Ang kanyang mga daliri na may kalyo mula sa paggawa ng kahoy ay dahan-dahang dumanas sa mga daliri ni Zia na may mga bakas ng paso mula sa kusina. Isang matamis at tahimik na pag-uugnay ng 2 taong hinubog ng pagtitiis. Ipinatong ni Teresio ang kanyang noo sa noo ni Zia. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa ilalim ng unang bituin na sumilip sa langit. Walang mga salitang mahal kita ang binitiwan, ngunit ang paraan ng pagpisil ni Teresio sa kamay ni Zia ay sapat na upang sabihing hindi na siya muling aalis. Ang kapayapaang bumabalot sa kanila ay hindi bunga ng pagtakas sa problema, kundi bunga ng isang matatag na desisyong harapin ang bukas
ng magkasama. Habang ang gabi ay unti-unting bumabalot sa buong bayan ng Cavite, dalawang anino ang nanatiling magkayakap sa gilid ng kalsada. Isang larawan ng paghilom na hindi na kailanman muling mababasag ng anumang unos. 5 taon ang mabilis na lumipas na tila ba isang mahabang panaginip ng paghihirap na nauwi sa isang napakagandang umaga. Ang Zia's Kitchen ay hindi na lamang isang simpleng kainan sa kanto ng palengke. Ito ay isa na ngayong malago at tanyag na restauran na may ilang sangay sa buong probinsya ng Cavite. Ang halimuyak ng ginigisang bawang at sariwang gata ay nanatiling buhay. Ngunit ang bawat sulok ng kanyang kusina ay hindi na amoy ng pagtitiis, kundi amoy ng tagumpay at respeto. Ang mga kamay ni Zia, na noon ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay matatag na humahawak sa mga sertipiko ng pagkilala at sa mga kamay ng mga kababaihang kanyang tinutulungang bumangon mula sa sarili nilang mga unos. Sa isang tahimik at payapang nursing home sa gilid ng bundok, madalas bisitahin ni Zia si Doña Tarsila. Ang matanda ay nakaupo sa isang silyang degulong. Ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aapoy sa kayabangan, kundi puno na lamang ng isang malalim at mapayapang pagtanggap sa kanyang katandaan. Hindi man sila muling naging mag-ina sa ilalim ng iisang bubong, ang pagpapatawad ni Zia ay naging isang malambot na unan para sa naguguluhang konsensya ng matanda. Sa bawat pagdalaw ni Zia dala ang paborito nitong mainit na arroz caldo, isang mahigpit na paghawak sa kamay, at isang mahinang "Salamat Zia" ang nagsisilbing sapat na kabayaran para sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang paglaya mula sa bigat ng puot upang makahinga ng maluwag. Para naman kay Tadriano, ang kanyang paglaya mula sa kulungan pagkalipas ng 4 na taon ay hindi naging hudyat ng bagong simula, kundi ng isang malungkot na pag-iisa. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tapat ng orihinal na Zia's Kitchen bitbit ang kanyang mga gamit sa paggawa bilang isang hamak na kargador, natanaw niya si Zia mula sa malayo. Ang kanyang dating asawa ay rumerenda sa loob ng restauran, nakasuot ng isang disenteng bestida, tumatawa habang kausap ang mga suki. Nakita rin ni Tadriano si Teresio na lumapit kay Zia. Inabutan ito ng isang baso ng tubig at marahang hinaplos ang likod ng babae ng may purong pagmamahal. Hindi nagtagal ang tingin ni Tadriano. Yumuko siya, hinigpitan ang kapit sa kanyang bag, at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa dilim ng kalsada. Ang kanyang pinakamabigat na parusa ay hindi ang rehas ng kulungan, kundi ang masaksihan, ang kaligayahang maaari sana niyang naging bahagi kung hindi lamang siya naging bulag at sakim. Tungkol naman kay Triselda, wala nang muling nakarinig sa kanyang pangalan. Ang babaeng naging simbolo ng lason sa kanilang buhay ay tila nilamon na ng sarili nitong mga kasinungalingan at ng mga taong kanyang pinagtataguan. Isang gabi, matapos ang abalang operasyon ng Zia's Kitchen, naupo sina Zia at Teresio sa beranda ng kanilang bahay. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay nagbibigay ng isang nakaka-relax na himig sa gabi. Hawak ni Zia ang isang tasa ng mainit na kape. Ang singaw nito ay humahaplos sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng kamay ni Teresio sa kanyang balikat, isang pamilyar at maasahang init na naging sandigan niya sa loob ng 5 taon. Walang mga salitang kailangang bitawan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng pag-unawa at pagtitiwala. Napatingin si Zia sa malayo, sa direksyon ng kalsadang minsang naging saksi sa kanyang pagkakadapa sa putik noong gabi ng Pasko. Isang bahagyang namangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napagtanto niya na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa pirma sa papel o sa dugo, kundi sa lalim ng respeto at sa tamis ng sakripisyo para sa isa't isa. Ang bawat sugat na kanyang tinamo ay naging mga pilat ng karangalan, nagpapaalala sa kanya na ang isang babaeng marunong magtayo ng sarili niyang bahay
ay hindi kailanman muling ititira ng tadhana sa ilalim ng ulan. Sa huling sandali bago pumasok sa loob ng bahay, tiningnan ni Zia ang karatula ng kanyang kainan na bahagyang umiindayog sa banayad na hangin. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mga titik ng kanyang pangalan. Tila ba sinasabing ang gabi ay tapos na at ang kanyang buhay ay mananatiling isang maaliwalas at walang hanggang umaga. Natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa loob ng mga pader na gawa sa semento, kundi sa loob ng isang pusong payapa, malaya at tunay na minamahal.